Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Ah, sa nakaraang 2 linggo po ay hindi po natin nagawang tapusin ang huling bahagi ng ating pag-aaral sa aklat po ng unang sulat ni Juan. Dahil yung una po ay nagkaroon po ng banta ng napakalakas na bagyo na maaring magresulta ng pagkawala ng kuryente. At sa nakaraang linggo po naman ay talagang nawala nga po ang ating internet connection. Kaya po ang nangyari ay pinalitan po natin ang ating aralin na mula po sa mga recorded na messages sa nakaraang 2 linggo. At sa kabila po ng lahat ay naniniwala po tayo na yung dalawang aralin po na ating pong tinalakay sa nakaraang 2 linggo ay talaga namang napakahalaga na mapakinggan natin muli sapagkat may kinalaman po ito sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Naranasan po natin ang iba't ibang series ng natural at man-made calamities at ang patuloy na political at social unrest, kaguluhang political at social na nagresulta po sa hindi kayang arukin ng ating kaunawaan na pagbagsak ng ating ekonomiya na tayo po ay nanganganib, sa totoo lang nanganganib na magkaroon po ng bankruptcy ang ating bansa. At dahil po sa mga pangyayaring ito, kasama na po rito yung mga nangyayari sa buong mundo ngayon. Kung hindi po natin napupuna, napakahalaga po na palagi ang tayong mapaalalahanan sa katotohanan na ang ating pong panahon dito sa lupa ay paigsi na ng paigsi dahil lahat po na nangyayari sa halos sa iba't ibang panig ng daigdig ay malinaw na palatandaan na mga sinabi na ng banal na kasulatan na nalalapit na nga po ang huling mga panahon. Kaya ngayon po, practically, ay halos natapos na natin ang ating pong pagtalakay sa 1 John, maliban po sa tila baga nabubukod tangi na topic ng chapter 4, verses 1 to 6. Tinalakay po natin ng malawakan ang aralin po patungkol po sa pag-ibig ng Diyos na kung saan ang lahat po ng mga tunay na anak ng Diyos ay na-identify po sa katangian ng pag-ibig niya. At yung po namang topic na tatalakayin natin ngayon na namula po sa chapter 4 verses 1 to 6 ay tila baga isolated o namumukod na topic po ito. Ngunit kung titingnan po natin ang higit na malalimang kaunawaan ang nilalaman po ng araling ito, ay mauunawaan po natin na may kinalaman po ito sa mga una nating tinalakay. Mauunawaan po natin na bahagi ito ng ibang mga bahagi ng chapter 4 na kung ito po yung ating gagamitin ngayon na introduction dahil we will come to realize that verses 1 to 4 here in 1 to 6 here in chapter 4 has a message that has something to do with the general subject of God's love. Kaya po yun ang ating background ngayon, ang verses 1 to 6. Basahin po natin ang chapter 4 verses 1 to 6. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world. You are from God, little children,
and have overcome them, because greater is he who is in you than he who is in this world. They are from the world, therefore they speak as from the world, and you will listen to them. We are from God. He who knows God listens to us. He who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, lulatiin ang ngalan mo, Panginoon, sa kaitastaasan. Sa iyong walang hanggang kalwalatian at kapangyarihan, Panginoon, na patuloy po na lumulukob sa buong sangkatauhan. Maraming salamat pong muli o Diyos sa pribilehyo na ikaw ay pag-akulan namin ng pinakamataas na papurit pagsamba. At patuloy po na magabayan ng bawat katuroan na nagmumula sa inyong banal na salita. Aming Ama, hiningi po namin na sa mga sandaling ito, maghari po kayo sa bawat puso, bawat tahanan, bawat kinaroroonan ng inyong mga anak. At ipahintulot po ninyo na ang salita ng buhay ay tumimo sa bawat puso. Magkaroon po kami ng lubos na kaunawaan ng kaparaanan po ninyo at nais nyo, Panginoon, na kaparaanan ng landas na aming tatahakin sa aming patuloy na lakbayin sa buhay. Salamat po, turuan po ninyo kami na patuloy pong nakikinig at sumasamba sa inyong kabanal-banalang pangalan upang ang bawat katuruan ay maging salita ng buhay na magdadala sa amin sa katuparan ng pinakamabuti mong palatuntunan. Salamat po, Ama, sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. At gaya po natin sinabi, bilang introductory background, ang verses 1 to 6 po, ang ating binasa, at gaya po ng ating sinabi, ito ay actually connected doon po sa general subject of God's love. At ang lahat ng mga natitirang verses ng chapter 4 ay patungkol sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos na ang lahat ng mga totoong anak ng Diyos ay inaasahan po na ma-identify sa katotohanan ito. At upang bigyan pa po natin ng mas malawak na kapaliwanagan lahat ng ito, ang sino man na may makatotohanang love relationship sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay nasa Kanya ang Espiritu Santo, nananahan sa Kanya ang Espiritu Santo. Kung kaya't kakambal ng ating totoong love relationship at pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa, ay gayon din ang ating pag-ibig sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay salita ng buhay at salita ng katotohanan, kung kaya't ang totoong mananampalataya at anak ng Diyos ay may kakayahan na masuri, mauri at maunawaan ang pagkakaiba ng katotohanan sa mga lisya, lihis o bulaang mga katuruan at panlilinlang na nagmumula sa mga bulaang propeta at bulaang mga mangangaral. That's why the exhortation to test every spirit, whether those spirits are from God, is necessary because many false prophets have gone into the world. Naglipahan na po. Naglipahan na sa mundo ang mga bulaang mga ngaral at bulaang mga propeta. Ito yung spiritual condition ng mundo noong panahon na sinusulat po ang aklat na ito ng unang sulat ni Juan. Ngunit higit na mas malala sa ating kapanahunan ngayon. Ang mga bulaang propeta at bulaang mga mangaral ay padami ng padami at sila'y kumalat na sa iba't ibang lugar sa mundo.
Kaya po, maging yung mga inaasahan po na merong makatotohanan ng katuroan ng salita ng Diyos ay nahuhulog na rin po yung iba, nahuhulog na sa patibong ng mapanlinlang na katuruan at mga bulaan na o mapanlinlang na mga human interpretations ng dalisay ng salita ng Diyos. Ang layunin po nila, just to accommodate those who are deeply attached to the ways of this world and the activities of this world. Bakit po? Bakit ito mga gusto nilang makuha upang sa ganun ay kanilang maisulong at maisakatuparan ang kanilang makasariling mga motibo? Yan po yung problema na ating kinahaharap ngayon, kaya't ganito po ang warning at paalala ng aklat ng sulat ni Juan. Point number 2 na makikita po natin dito, the primary test for the spirit of truth and the spirit of lies. At yun po yung nandun kanina sa verses 2 and 3 na atin pong binasa kanina. Sabi po, by this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Pansinin po natin, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of Antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world. So ito po, hindi kung pagbabasihan lamang po natin ito at hindi po natin lalaliman ang ating kaunawaan, ay hindi po natin makukuha yung pinakabuod ng nais pong ipaliwanag sa atin dito. Kasi sa totoo lang, confessing Jesus Christ means kinikilala si Kristo Jesus na Diyos anak na walang hanggan na nanaog dito sa lupa, inangkin ang kalikasan ng isang taong kagaya natin upang iligtas ang tao mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. Kaya po, it is not just a mere expression or of belief or saying that He has come into the flesh. Hindi lamang po basta ganon. Kundi sa halip ay naniniwala at pananampalataya sa kanyang walang hanggang kalikasan, in His eternal existence as God the Son and true God. Kung kaya't siya ay karapat-dapat sa pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagluwalhati at pinakamataas na parangal, while at the same time, pinangahawakan ng katotohanan na ang Panginoong Hesus ay totoong tao rin. He is true God and true men. At wala nang iba na nagtataglay ng ganito, kundi ang eternal God the Son. Kaya po, yung lahat ng mga pinangahawakan po ang katotohanan ng katuroang ito na mula sa salita ng Diyos, ay nangangahulugan po na yung paghawak nilang ito ay galing sa Espiritu Santo na siyang gumagawa sa tao. Hindi po ito bunga lamang ng human wisdom or human point of view. Ang Espiritu Santo po ang nagbigay ng ganitong kakayahan sa tao to adhere to the teachings of the Word of God. Ito po yung katotohanan. Sa kabilang dako, yung mga itinatatwa ang katotohanan, sila po yung nagtataglay ng espiritu ng kasinungalingan. At ito po yung katangian ng espiritu ng Antikristo na nagkukunwa na ito ay mula sa human wisdom. Anyway, whether it comes from the Antichrist or comes from human wisdom, still we cannot hold on it as the truth because only the Word of God is the truth. Kaya po, sa kasalukuyang panahon, yung ganitong espiritu o yung nagtataglay na ganitong espiritu ay sila po yung mga bulaang mga ngaral at bulaang mga propeta
at sila po ay padami ng padami sa ating kalagitnaan. At sa totoo lamang po, nakikita natin ang katotohanan ito sa buhay ng marami po na mga bahagi po ng man-made religions. Kasi po lahat ng man-made religions, kahit na ginagamit nila ang pangalan ng Panginoong Hesus, hindi nangangahulugan na tama po sapagkat napakadali na haluan ng kasinungalingan ang lahat ng katotohanan. And that's their strategy. Yun po yung problema na malaki na hindi natin nakikita. Na tila baga, umaayon sila sa katotohanan ng salita ng Diyos, ngunit pag hinaluan na nila ng kasinungalingan, hinaluan na nila mula sa kaisipan ng tao, ito po ay false teaching na. Kaya po yung mga ganito, sa totoo lang, ay nangangahulugan na itinatatwa nila ang sovereign power of God through the Lord Jesus Christ. Paanong naitatatwa? Pagdagdag o pag-substitute ng mga katuruan o mga binabanggit po. At saka pag-substitute sa katuruan patungkol sa tinapos na gawain ng kaligtasan na ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, makikita po natin na napakadali na baluktutin nila ang katotohanan, napakadali na haluan ng kasinungalingan, at ito yung hindi nabibigyan pansin ng marami pong tao na nalilinlang sapagkat wala silang pag-ibig sa salita ng Diyos. Now, the undeniable superiority of Christ, proven in many verses in the Bible, are so many, napakarami po. Mula sa Genesis hanggang sa Revelations ay punong-puno po ng mga patunay ng walang kapantay na superiority ni Kristo Jesus. Ngunit hindi po natin magagawa na tingnan lahat. Kaya tutungo lamang po tayo sa ilan. For example po, in Matthew 28, verse 18, sinabi po ng Panginoon Jesus sa ganito, and Jesus came to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Makikita po natin, sa kanya, kamay niya, lahat ng mga kapangyarihan sa langit at sa lupa. Colossians chapter 1, verses 15 to 16. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. John chapter 10, verse 30. I and the Father are one. Napakaikli, ngunit very powerful na salita ng Panginoong Hesus. John chapter 1, verses 1 and 2. Ito po, sa simula pa lamang, ay sinabi na, si Jesus po ito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Makikita po natin na buong buo po yan. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. Yan po yung kumpleto. Kaya dito makikita po natin, sinira po ito ng ibang relihiyon. Ang ginawa po doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Ginawa nilang small God si Kristo. At yun po ang isang napakalaking kasalanan ng mga mapanlinlang na walang kapatawaran po ito. That's why all self-proclaimed prophets and teachers who deny all this truth are making alteration of any kind of antichrist teachings. Ito po yung napakalaking problema. Pinapalitan nila, hinahaluan nila
Kaya yung mga gumagawa nito, nasa kanila yung espiritu ng Antikristo. They possess the spirit of lies within themselves. Ang espiritu ng kasinungalingan nasa kanila. At patuloy silang gumagawa ng lahat ng kaparaanan upang linlangin ang tao. Kaya po, ang mga katuroan ng halos lahat ng man-made religions ay makikita po natin na may ganitong mga katangian na katotohanan na yung alteration o di kaya naman adding or subtracting from the pure word of God. Ngunit ang nakalulungkot po dito ay yung katotohanan na ang pagdating ng Panginoong Hesus ay palapit na ng palapit. At dahil sa pangyayaring ito, tama po ang sinasabi ng Bible, marami na po ngayon na mga churches na inaasahan po na identified sila as worshipers of the Lord Jesus Christ. Ang kanilang ginagawa po ngayon, sila na rin, pati na rin sila ay nagdadagdag o nagbabawas o binabago ang mga ibang bahagi ng salita ng Diyos. Binabagong ilang bahagi ng dalisay na salita ng Diyos. They are even twisting, binabaluktot po yung context ng ibang bahagi ng Bible upang itugma nila, iyakma nila sa kanilang self-serving purposes. At upang kanilang ma-accommodate, kanilang mahikayat yung mga ayaw sumunod sa perfect will ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit po ayaw nila sumunod? Kasi ang kanilang pag-ibig ay nasa material na sanlibutan at ang kanilang sinusunod ay ang kanilang makasalanang kalikasan, ang kanilang laman. Kaya yung mga leaders ng ganitong uri ng mga churches ay bumabagsak na po o bumagsak na sa apostasy o yung pagtalikod sa katotohanan. O di kaya naman ay inalis na nila yung kanilang maskara at naihayag yung tunay nilang identity as false teachers. Yun po yung problema. Dami na pong ganito. They are now in the business of gathering false Christians into their fold and build their own worldly kingdom as their personal ambition. Yun po yung nakakatakot na nangyayari ngayon. Dahil po sa mga katurong ito, makita natin, ang dali nila makahikayat ng tao, dumadami sila, at ang kanilang mga nahihikayat ay yung mga wala naman totoong pag-ibig sa salita ng Diyos, yung mga totoong ang kanilang pag-ibig ay nasa sanlibutan. Kaya't ang kanilang binubuo, ang kanilang itinatayo ay ang kanilang sariling kaharian. Ito yung talagang mithiin ng kanilang mga puso. Yun po yung nagiging problema. At yun ang nakikita natin sa marami mga nangyayari ngayon. Although no one would even admit the truth. Siyempre, they will still deny. But that's actually what's happening now. Kaya, nag-iipon sila ng mga taong makamundo na bumagsak sa patibong ng kamunduhan at materialism. Ito actually ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 3. Ito po ang sabi, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires." Exactly, ito na po yung nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Kaya po, yung mga taong ito na still ina-identify pa rin nila kanilang mga sarili na mga totoong Kristiyano at sila ay nananatiling active sa pagtitipon ng pananambahan, active sa maraming mga Christian activities, active na inihahayag ang pangalan ng Panginoon, but at the same time, ang kanilang
pinakamimiti nila nais ay makatanggap lamang ng mga material na pagpapala, magkaroon lang ng katuparan ang kanilang makamundong pagnanais na maging matagumpay at magkaroon ng fulfillment ang kanilang worldly ambition at ang kasiyahan o satisfaction and desire ng kanilang laman. Kaya po sa panahon na ito ngayon, ang mga ngaral at bulaang propeta ay higit na tanyag. Mas higit po silang popular ngayon at nagagawa nila na makapagtipon ng malaking grupo ng mga tao. Dahil po, higit na marami ang mga taong makamundo. Actually, they are dominant in this material world. Yan po yung nangyayari. Kaya mas madali sila makaipon. Kaya ang gusto lamang nila ay mga tao na makakapuno sa kanila dahil ibang kanila motibo. And again, these people do not have love for the world, for the Lord, but instead they love the world and everything that is in the world. Ang kanilang totoong pag-ibig, kahit sinasambit nila ang pangalan ng Panginoon, ang totoong pag-ibig nila ay sa mundo at lahat ng mga bagay na nasa mundo. At yun po yung totoo. They have entered, pumasok na sila sa maluwag na pinto at bumabagtas sa malawak na daan patungo sa walang hanggang kapahamakan. Ito yung sinabi ng Matthew chapter 7, verse 13. Ayun, yun po yung totoong nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Nakalulungkot bang sabihin, ngunit itong katotohanan. Habang ang mga totoong mga mananampalataya at sa yung mga totoong tinawag ng Panginoon ay palapit ng palapit sa Panginoon, sila naman ay pasama ng pasama. Point number 3. Those who belong to God are overcomers against all deceptions of the Antichrist and false teachers. Nandun po kanina sa verse 4. Sabi, you are from God, little children, and have overcome them because greater is He who is in you than he who is in this world. Ito po yung magandang bahagi, no? Kung yung mga unang nakatanggap ng sulat na ito ng aklat ng unang Juan, ay nagawa po nila na matagumpay, na matanggihan at hadlangan ang mga antikristo at mga bulaang katuroan nung kanilang kapanahunan. Ganun din naman, in the same way, sa ating kapanahunan ngayon, ang mga makatotohanang Kristiyano ngayon at saka sa mga nakaraang henerasyon ay may kakayahan na tanggihan, hadlangan ang lahat ng mga bulaang katuroan ng Antikristo at lahat ng mga mapanlinlang na taktika o kaparaanan na naglalayon na linlangin ang mga anak ng Diyos. Sa totoo lamang po, iyon, kung paano noon, ganun din sa ating kapanahunan ngayon. Nakalulungkot po, sasabihin natin, tunay po tayong mananampalataya, ngunit tayo po ay nalilinlang. Supposedly, hindi dapat yon. Yung mga false teachers na ito, ang ginagawa kasi, ay kanilang inu-offer, pinipresent yung adulterated word of God, hinaluan ng kasinungalingan. Sa kaparaanan na ito ay magiging attractive at katanggap-tanggap sa laman, sa emosyon, at sa self-serving motives at personal benefits ng mga nakikinig sa kanila. At ang ibig pong sabihin nito, upang sila ay mahulog sa patibong ng kamunduhan habang patuloy silang nakakapit sa mapanlilang na kaunawaan patungkol sa Kristyanismo.
Kasi tanggap nila totoong Kristyanismo, ang problema po, ang mga katuroang kanilang tinatanggap ay mapanlinlang na hindi nila namamalayang ganun sapagkat ang kanilang mga puso ay nakatuon sa mundo. Yun po yung problema. While genuine Christians, yung mga makaturoan ng Kristiyano, ay nagagawa, nakakaya na tanggihan, hadlangan lahat ng mga mapanlilang na katuruan dahil nasa kanilang Espiritu ng Diyos. Nananahan ang Espiritu Santo sa kanila. Kung kaya't gaya ng sinabi po ng ating binasa, ang Espiritong nananahan sa tunay na mga Kristiyano ay higit sa lahat na makapangyarihan kaysa sa espiritu ng kasinungalingan ng mga antikristo. Kaya po hindi po maari na sasabihin na alinlang ako. Ang ibig po sabihin, nagpalinlang. Sapagkat kung totoong espiritu ng Diyos ang nananahan sa tao, malalaman niya at kaya niyang tanggihan, kaya niyang hadlangan upang hindi mahulog sa patibong ni Satanas. And now, here is the significant connection of our lesson today. Here in 1 John chapter 4 verses 1 to 6. Connection doon sa entire subject na ating pong tinalakay sa mga nakaraan. Paano po yun? Genuine Christians are able to reject sugar-coated teachings intended only to cater and satisfy the self. Bakit po? Because they are Christ-centered. Ito po yung mahalagang bahagi ron. Yung mga totoong Kristiyano, ano po, ay may kakayahan na i-reject, tanggihan. Kahit na anong ganda ng presentation, kahit na anong tamis ng paliwanag ng mga mapanlinlang na katuruan, na ang ninanais ay na naglalayon na mabigyan ng kasiyahan ang kanilang mga sarili. Magagawa ito na tanggihan ng mga totoong Kristiyano. Bakit po? Genuine Christians are Christ-centered. And they love the Lord more than anything else or anyone else. Ang kanilang makatotohanang pag-ibig sa Panginoon ay higit sa kahit na sino at kahit na ano sa mundong ito. Kaya mananaig po yung pag-ibig ng Diyos na nagahari sa kanilang puso upang malaman nila at matanggihan po ang mga bulaang katuroan na tila kaakit-akit, ngunit kasinungalingan. At upang lalo po natin linawin ito na mabuti, ang Holy Spirit ay nananahan sa bawat totoong mananampalataya at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kung kaya't, dahil sa kanilang obedience, dahil sa kanilang unquestionable love, they are able to discern and to differentiate the spirit of lies from the spirit of truth. Yun po yung mahalaga ron, na nasusuri nila, nauuri nila, nakikita po yung pagkakaiba. Kasi po, makatotohanan yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Kasi po, sila ay masunurin sa Diyos. Kasi po, yung kanilang pananampalataya ay totoo. Kaya po, yung kanilang pag-ibig sa Diyos na yun, ang nagbibigay sa kanila ng discerning of spirits. At ito rin ang nagbibigay ng kalakasan at katagumpayan sa kanilang lakbaying espiritual. Kaya po makikita natin, bakit maraming sila nagsasabing Kristiyano, ngunit nalilin lang. Bakit maraming nagsasabing sila Kristiyano, ngunit nahuhulog sa patibong ni Satanas? Bakit maraming nagsasabing sila Kristiyano, ngunit ang kanilang mga sinusunod ay ang mga mithiin ng kanilang laman? There are only two possibilities. It's either they are temporarily
being deceived or they are not true Christians. Na ang talagang pag-ibig nila ay ang sanlibutan, hindi ang Panginoon. Whichever, mali at hindi makatotohanan. Maaari pong malinlang tayo saglit. Ngunit ang isang totoong nasa kanya, Espiritu ng Diyos, mamumulat sa katotohanan. Hindi forever na malilinlang. At ang karaniwang instrumento upang linlangin ang tunay na mananampalataya ay yung kahinaan ng kanyang emotion. Nagahari kung minsan yung human emotion. Nagahari kung minsan yung human opinion, human wisdom. At yun po yung problema ng marami. Point number 4. Two kinds of people in the world, those who belong to the world and those who belong to God. Yun po yung nasa verses 5 and 6. They are from the world. Therefore, they speak us from the world, and the world listens to them. We are from God. He who knows God listens to us. He who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Ayan po. Upang palawakin po natin ang kaunawang ito, ang katotohanan ito, ganito po. Yung mga taong totoong tigamundo, sila po yung followers ng false teachers at antichrist. At ito po yung ating ipinaliwanag na mabuti kanina. Kaya po identified sila sa mga binanggit po natin kanina. Dahil sa kadahilan ang mundo na ating ginagalawan ay nasa ilalim ng pansamantang kapangyarihan ng kadiliman na binanggit po ng 1 John chapter 5 verse 19 na madalas po nating sinasabi, kung kaya't yung mga tao na kabilang sa evil world na ito ay pag-aari din ng evil one. Masakit pakinggan, ngunit totoo ang katotohanan ito. Dahil ang mundong ito ay napansamantala nasa kapangyarihan ng Diablo na binanggit ng 1 John 5:19, kung kaya't ang mga tao na pag-aari ng Diablo, pag-aari ng mundong ito na nasa pamamayani ng Diablo, ay pag-aari din ang kanilang buhay ng Diablo. Masakit na katotohanan, ngunit ito po yung totoo. Kung kaya't sila ay pag-aari ng Antikristo. Kung kaya't yung mga taga-mundo ay tanggap nila at gusto nila ang mga katuruan ng mga bulaang mga ngaral at bulaang propeta. That's the reason they love those teachings. And this is happening everywhere. Sa ating bansa, maging sa Amerika, at saan. At yun po yung nakakalungkot na katotohanan sa ating kapanahon na yan. Hindi lang approve sa kanila, kundi tanggap na tanggap nila. Why? They do not have any discernment between what is right and what is unacceptable in the eyes of God. Hindi na kayang wariin, hindi na kayang suriin, hindi na kayang unawain ang pagkakaiba ng totoong katuruan na katanggap-tanggap sa Diyos at mga katuruan na nagmula sa Diablo, ngunit kaakit-akit kasi. Yan po yung problema. Kasi, bakit po ganon? Napakadali na sila'y malinlang. Ang nais lamang nila, ang gustong-gusto nila ay makatanggap ng mga bagay na pinagkakaloob ng Diyos. Yung pagpapala ng Diyos. Ngunit wala silang totoong pag-ibig sa Diyos. Walang makatotohanang pag-ibig sa Diyos. They seem to love God, but what they love are the things that God is giving them. Kaya po,
Ang totoo, they love the world and the things of the world. Yun po yung binanggit ng 1 John chapter 2 verses 15 and 16. At yan po, inuulit-ulit natin ito para maunawaan po natin mabuti at tumimo sa ating mga puso bilang paalala. Do not love the world, nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life, nandun na po lahat, is not from the Father, but is from the world. Kung from the world ito, ang nag-aari sa mundo ay ang dyablo. Kaya't ito ay pakana niya, at ito yung kanyang pain. Kaya po, ang mga ganitong tao na bagat binabanggit nilang pangalan ng Panginoon, sa totoo lamang, maaring sila ay sumasamba pa kuno. Ngunit ang totoo, mga taong ito, they love the gift, but not the giver of the gift. Ang focus nila ay yung gift mula sa giver. At yun po yung masaklap na katotohanan. Sa kabilang dako, yung mga totoong pag-aari ng Diyos, yung mga totoong kilala ng Diyos, o yung totoong pag-aari ng Diyos, kilala nila ang Diyos, at ang kanilang pag-ibig ay nasa dalisay na salita ng Diyos dahil sila ay pag-aari ng Diyos. Kaya't sila ay may makatotohanang love relationship sa Diyos at sila ay kabahagi ng walang hanggang kaharian ng Diyos. At gaya ng ating binanggit kanina, we are able to discern what is good in the eyes of God and what God rejects. That we are able to discern. Alin po, yung katanggap-tanggap sa Diyos. And we are able to reject the deceptive teachings of the Antichrist. Agad-agad po marireject natin kapag hindi po galing sa Diyos ang katuruan. Kung hindi galing sa Espiritu ng Diyos ang ating naririnig. And so, to conclude our lesson, ang mga ganito na tao ay walang pag-ibig sa dalisay na salita ng Diyos. At wala rin silang totoong pag-ibig sa mga anak ng Diyos. Kung kaya't ang mga ganitong tao, wala silang tunay na kaalaman ng kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos. They do not know the saving power of God. Wala silang makatotohanan ng knowledge sa kaligtasan pinagkakaloob ng Diyos. Kasi po, ang pag-ibig ang espiritu ng Diyos ay espiritu ng pag-ibig. Kung kaya't yung mga taong walang pag-ibig sa salita ng Diyos, hindi sila anak ng Diyos. Ganun po kasimple. Again, the Spirit of God is the Spirit of love. The Spirit of the Word of God is the Spirit of God. And it is the Spirit of love. Sa kabilang dako, those who belong to the kingdom of God love the pure Word of God. And so they have love relationship with Him and with one another, with those who belong to God. So ito po yung isang napakahalaga na iiwanan po natin na talagang conclusion na dapat pong baon-baon natin sa ating mga puso. Yung mga tunay na kabahagi ng kaharian ng Diyos ay iniibig nila ang dalisay na salita ng Diyos at sila ay merong love relationship sa Diyos at sila ay may love relationship sa isa't isa sa kanila na kabilang sa kaharian ng Diyos. And that love relationship is all throughout eternity. Magpakasawalang hanggan. Kung kaya ang tunay na anak ng Diyos ay palagian po na may kapanatagan, katiwasayan
sa kanyang puso ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao ang siyang naghahari sa kanya. Let's all bow down our heads in prayer. Salamat po aming Diyos na banal. Luwalhatiin ang ngalan mo, Ama, sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Panginoon, maraming salamat po at walang hanggang pasasalamat sa katotohanan na kami po ay inyong tinawag, inibig, at itinangi na kami po ay kabahagi ng iyong walang hanggang kaharian. Aming Diyos, may mga pagkakataon na kami po ay nalilinlang dahil sa matatamis na katuruan ng kasinungalingan. Patawarin po ninyo kami sa aming kahinaan. At hinihingi po namin, Panginoon, na patuloy po ninyo kaming paalalahanan na dahil po ang banal na Espiritu ay nananahan sa aming mga puso, patuloy lamang po na pagharian nyo ang aming mga puso at kaisipan, lagi pong paalalahanan, at lagi po, Panginoon, na matutunan namin na idulog sa inyo ang bawat bagay na nilalaman ng aming puso upang kami ay hindi malinlang. Turuan po ninyo kami na palagian pong manalangin. Turuan po ninyo kami na palagian po na tumudulog sa inyong paanan. Na palagian po na amin pong kukonsultahin ang iyong banal na salita. Na siyang gabay po namin sa aming lakbaying espiritual. Salamat po aming Ama. Salamat po. Pinapanalangin po namin ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig ngayon. Pagkalooban po ninyo kami ng kakayahan na maging matatag sa pananampalataya at hindi po malilinlang ng lahat ng mga gumagawa po ng katampalasan at sumisira sa katotohanan. Bigyan po ninyo ng kalakasan ng inyong mga anak na manatiling matatag sa gitna ng lahat ng mga pagsubok at kahirapan. At matutunan po namin na tanawin ang bukas ng walang hanggang kalwalatian sa iyong kaharian upang sa ganun na ang anuman na aming mararanasan po sa daigdig na ito ay hindi po magiging hadlang upang ang katapatan namin sa aming pananampalataya ay manatili hanggang sa walang hanggan. Ama, maraming salamat po. At muli po Diyos sa aming pong panimula ng isang panibagong araw. Muli sa inyong mga kamay, amin pong inilalagak ang buhay ng inyong mga anak. Samahan po ninyo sila, Panginoon, sa bawat akbang sa lakbay ng buhay. Palagian po ninyong ipapaalala, O Diyos, ang katotohanan ng iyong pag-ibig at ang iyong kapangyarihan na nag-aari sa amin. Na anuman po ang aming mga daraanan na landas ng matinik at madawag, magkakaroon po ang bawat isa ng kalakasan at kakayahan ng lahat ng ito ay malagpasan. Gabayan po inyo mga anak. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang katuparan ng kanilang pinakamabuting mithiin na naayon sa inyong kalooban upang ang bawat isa ay maging tunay na daluyan ng iyong pagpapala, maging ilaw at asin sa kapaligiran. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang bawat tahanan na kinakatawan ng bawat isa. At ganun din po ang kanilang mga gawain, ang gawain ng kanilang mga kamay. Maghari po kayo sa lahat ng kanilang ginagawa. Tanging pangalan mo ang aming sinasamba, niluluwalhati at pinararangalan. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay, naghahari sa piling mo sa pagkikipisan ng Banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.